na guys, nandito na tayo sa spot. So hahanapin lang muna natin yung bahura dito. Nasa gitnang laot, meron kasing pasig dito. Ito yung pinagdaiba natin. Hahanapin muna natin, tapos prepare tayo. At magdadive na rin tayo. May agos, yung agos papunta doon. Kaya dito tayo sa itaas magsisimula, papatangay tayo ng agos. Ito na yung decoy natin, handang-handa na. Ito na guys, nandito na yung bahura. So prepare lang muna tayo, tapos dive na kaagad. Alright mga parechong, ayan, welcome back po muli sa ating spearfishing episode. So ito na yung ating D3 ng ating paghahunting ng king mackerel or tangigi gamit yung ating wahoo decoy guys. So eto, yung area natin nga pala dito ay nasa 6 na dipa guys, ito ang ating lubid, kaya medyo may kalaliman din yung pag-area natin dito, at kung malalapit man, medyo malalim din yung sisisirin natin. Pagkababa ako dito guys, matik nagload na kagad ako ng mga rubbers dito dahil bigla-bigla pong sumusulpot yung mga isda at lumalapit sa decoy natin. So ayan, meron po tayong shoutout guys, nasa dulo po ng ating video, abang-abang na lang po. At eto na nga guys, ilang minuto lang po ang nakalipas, may lumapit kagad sa decoy natin. Isang malaking batfish or bayang, or kung tawagin naman sa lugar namin ay dapugan or dayapugan. At agad ko itong binaba at pinana ko na dahil malaki naman ang isda na to. Napakagandang pagmasdan guys yung ating shafting natin na tumagos sa isda at nagbukas yung ating flapper na mahaba, kaya talagang walang kawala ang isda na to sa unang dive natin. Dapugan or batfish. Good size na rin to guys, ang isang batfish na to. Ito po ay umabot ng 2 kilo, kaya paldo na. Meron na tayong 300 nito na matatanggap dahil 150 po per kilo ang benta ko dito sa amin. Agaran ko na rin guys kinarga yung isda natin sa bangka dahil sabi-sabi nila meron daw malalaking pating dito sa paligid ng hinatuan, kaya safety first muna tayo at baka tayo yung atakihin ng pating dito. Ahon mo natin yung decoy guys, baka may tangigi magpakita, hindi natin mapansin kasi nandito tayo sa isda. Balik ulit tayo doon sa taas. Thank you. Dapugan, mga 2 kilo. At sa sumunod na pag-dive naman natin guys, ito na yung pangyayaring hindi ko inaasahan. May malaking tangigi po na nagpakita sa atin, lumapit po sa decoy natin. Napakalaki po guys, ito po ay siguro estimate ko ay umabot na ito ng 15 kilo. Kaya napakamamaw na po talaga, first time ko makita nito sa personal. Maliit lang po tingnan sa camera pero
napakalaki po yan. Malayo lang kasi kaya maliit po tignan. Pinana ko ito at good holding shot naman, kaya lang ang nangyari ay ito yung nangyari guys sa buong kaganapan. Ay, ang sakit. Ay, naku. Ubos yung line natin. Ay, nawarak dito yung tinalian natin guys. Eto. Ay, kalakas ng tangigi. Ay, nako. Sayang. Pati shafting natin dala. Lahat. Wala lang naiwan. Ubos. Pagka laking tangigi. Nasa mga 15 kilos na yon. Ay. Uwing luhaan. Sayang. Ay nako. Nako. Hinawakan ko na lang para sana yung line natin. Grabe, sobrang lakas ng tangigi. Hindi magpapigil. Nung sinubukan ko pigilan yung line, para namang hahatakin tayo sa ilalim. Delikado din. Ay nako. Kala ko mahuhuli na. Ganda naman sana nagpatama. Ganda nagpatama sa tangigi. Ay nako. Wala tayong magagawa. Balik na lang tayo sa susunod. Gawa na naman tayo ng panibagong shafting natin. Magpakita pa kaya ulit yung tangigi na yun. Dala-dala niya yung shafting natin. Ayan o, may batfish na o. Meron siya nagdapugan. Lumapit dito sa decoy natin.
indangan pa oh. Malaking indangan. Next time yung gagawin natin, breakaway sit up na. Tapos gagamit na tayo ng mahabang line. Tulugi tayo sa mga tangigi. Kapag reel yung gamit natin, wasak talaga. Ito, DIY lang kasi natin to guys. Hindi kasi ito yung binibili sa online na mamahalin. Sayang. Subukan nating hanapin guys, baka lulutang yung line natin sa tangigi. Mahaba yung line natin, 30 meters. Baka umangat yung tangigi, lulutang yung line natin. Pero malabo nang makita yun kasi itim ang gulay. Mabuti sana yun kung may buya tayo, dahil yung buya yung aabangan natin. Pero wala tayong buya, nakareel tayo. Ito yung pinagtalian kasi natin ng line. Ito yun oh, nawarak. Sobrang lakas ng tangigi, nawarak yung tinalian natin. Ito, yung dalawang butas. Nabiak yung pinagtalian natin, kaya lumusot yung line. Sayang. Mahaba pa naman yung line natin. Kinulang yung 30 meters natin. Dapat pala talaga sana 50 meters yung line natin. Siguro yun mahuhuli pa natin yung isda sa 50 meters na line natin, kasi makaka-resurface pa tayo. Yun kasi pagka ubos ng line natin, nasa ilalim pa tayo. Nakita ko pa yung dulo ng line natin, kaso kinapos na rin tayo sa hangin. Hindi ko na lang hinabol yung line. Ang lakas kasi ng tangigi. Napakalakas, hirap pigilan. Nilulubog niya tayo kapag pinipigilan natin. So dito guys, halos nag-iisang oras na akong nag-aabang dito. Ngunit wala talaga akong nakita na lumulutang na isda. Kaya nag-decide ako na umuwi na lang at magpalipas na lang ng kinabukasan at magpatuloy sa pamamana at gumawa ng panibagong shafting natin. Wala na talaga guys. Nag-iisang oras na tayo ditong nakaabang. Ang layo na narating natin. Doon tayo nakapana ng King Mac sa unahan. Pero dito tayo sa unahan na banda, baka dito napadpad yung King Mac. Pero wala talaga. Baka pinagpistahan na yun ng mga pating sa ilalim. Gawa na lang tayo ng bagong shafting natin. 6mm ulit. Tapos balik tayo dito sa mga susunod na araw. Doon naman tayo bukas sa ibang area. Natatry natin. At kinabukasan naman guys, after nating makagawa ng panibagong shafting na 6mm pa din, ay nag-dive ako dito sa malapit sa amin. At ito yung lumapit sa decoy natin. Grupo naman ng mga salmon, or ang tawag sa amin ay mga rainbow runner or salindato. At ito lang yung nahuli natin guys sa araw na to. Halos magtatanghali na rin tayo dito sa malapit lang sa amin, naghahanap ng tangigi na mapana. Kaya lang wala talagang tangigi na lumalapit. Kaya after din ng ilang oras nating pagda-dive ay umuwi na tayo. At ito lang yung nadali natin.
Shoutout nga pala kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City, kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kansasay, kay Nistor, Denise de la Cruz family from Naay Cavite, kay Jose Roldan Hornales, kay Toto Kalingaw from Coron, Palawan, kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim, kay Johnny Haiktin, kay Pancho Pantino from Rapu-Rapu Albay, kay Jewel Kuma from Kiamba Sarangani Province, sa Anima family and a mother family from Mangagoy, at kay Chernel Kuma at kay Bro Craig Acusar. At shoutout din kay Arbok TV, kay Kano Fishing TV, kay Hantug Ikong, Father and Son Fishing TV, kay Jun Fishing TV, kay Koy Sweetie, Bandido PH, kay Kuya Nor TV, kay Bon Adventures, kay Linon's Fishing Adventures, Super Pilo TV, kay C Adventures PH, kay Junior Adventure TV, kay Jun TV Vlog, Manoy Nil Vlog, kay Linan Fishing Adventures, Tunes by Vlog at kay Kevin's Adventure. Maraming salamat po.